Dapat na si Yahweh, ating Panginoon, ay pasalamatan. Ang kanyang ginawa sa lahat ng bansay dapat ipaalam. Siya ay purihin handugan ng awit, ating papurihan. Ang kahangahangang mga gawa niya ay dapat na isaysay. Tayo pong lahat, tayo ay magalak, yamang lahat tayo ay tunay na Kanya. Ang Kanyang pangalan, ang pangalang banal, napakadakila, lahat ng may nais maglingkod kay Yahweh, dapat na magsaya. Tayo pong lahat ay magsipagtayo para sa awit ng pagsamba. Tayo pong lahat ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa panibagong umaga na iyong ipinagkaloob sa amin. Salamat po sa paggising mo sa amin na ang kalakip ay pagmamahal at pag-iingat mo sa buong araw at magdamag. Iyo pong iingatan ang bawat isa sa amin sa aming pagpunta sa iyong bahay-sambahan. Patawarin mo po kami sa aming mga nagagawang pagkakasala, pagkukulang at pagkakamali. Iyo din pong pagpalain ang iyong anak na magbibigay ng mensahe sa araw na ito. Naway maging pagpapala ito
at maisabuhay namin sa aming pang-araw-araw na gawain. Ikaw po ang aming Panginoon at tagapagligtas. Ang lahat ng papuri at pagsamba ay tanging sa iyo lamang. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Morning po sa ating lahat. Pwede po bang itian ninyo ang inyong mga katabi ngayong umaga? Yan. Nakikita niyo po ba yung blessing ni Lord sa katabi niyo? Amen! Tayo pong lahat ay tumayo. Pwede po ba sama-sama nating purihin at awitan ng ating Panginoon? Awitin natin yung One Way. Lay my life down at your feet. You're the only one I need. Turn to you and you are always there. In troubled times, peace do I seek. I put you first, that's all I need. I humble all I am, all to you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You were always, always there, every how and everywhere. Your grace abounds so deeply within me. You will never ever change. Yesterday, today, the same. Forever till forever, peace away. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. Jesus is the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. You are the way. You are the way, the truth, and the life. We live by faith and not by sight. For you, we're living all for you. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. One way, Jesus, you're the only one that I could live for. Sabi ng verse sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life.
No one comes to the Father but by me. Yung verse mula kahapon na nasa Matthew, story siya ng tinawag ng mga laborers sa field. Merong mga tinawag early in the morning, merong tinawag ng alas 9, may tinawag ng kalagitnaan ng hapon, may tinawag ng alas 5. At lahat sila tumugon and they work in the field. Sabi nung story, nung hapon na tinawag ng master yung kanyang servants na tumulong sa field at lahat sila binigyan ng para-parahas na silver coin. Para-parahas yung binigay sa kanila. Kahapon, yung reflection ko doon, it's about service. Pero today, ang sinabi ni Lord sa akin, that I cannot be saved by my service, that I cannot be saved by my own effort. Sabi ni Lord, no one comes to the Father but by me. Only through Jesus can everyone be saved. Only by grace. And lahat tayo naririto, we all come from all walks of life, from different generations. It doesn't matter kung anong age ka. The Lord is offering the same salvation. Sabi niya, it is the Father's will to give eternal life to anyone who sees the Son. And I pray that as we sing and as we pray today, we come to know Jesus as our Lord and Savior. That as we look sa holiness ni Lord, and so yung love niya para sa'yo, He left His glory in heaven for you. He left His majesty. Hinubad niya yun. And He chose to save you and me. We all come from all walks of life. Maaaring yung iba sa atin, we see ourselves as the worst sinner. But the Lord is offering the same silver coin. And that is the grace from the Lord. Ano man yung tingin mo sa sarili mo, you may see yourself as the worst, but the Lord sees you just as you are. You are created to bring glory to the Lord. You are created to lavish on His love. You are created so that the Lord may show His love for you. Na parang ikaw yung paborito niyang anak na nakatayo dyan sa harap ngayon. Hallelujah, Lord God. The Lord is inviting you today to focus on Him. When I look into your holiness, when I gaze into your loveliness, when all things that surround me become shadows in the light of you.
move in this place, Lord God. And we thank you, Lord, for the joy, the miracles, the thanksgiving, Lord God, that we have. We thank you, Lord, for your grace, Panginoon, sapat at higit pa sa araw-araw. Dakila ka, Panginoon, sa iyong pinakamataas na papuri at pagsamba. Sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Morning. Sapagkat para sa akin, ang buhay ay para kay Kristo at ang kamatayan ay pakinabang. Kung ako'y mananatiling buhay, ito'y kapaki-pakinabang sapagkat marami pa akong magagawang mabubuting bagay. Hindi ko ngayon malaman kung alin ang aking pipiliin. May pagtatalo sa loob ko. Nais ko nang pumanaw sa mundong ito upang makapiling ni Kristo, sapagkat ito ang lalong mabuti. Ngunit alang-alang sa inyo, mas kailangan pang manatili ako sa buhay na ito. Dahil dito, natitiyak kong ako'y mabubuhay pa at makakasama ninyong lahat upang matulungan kayong magpatuloy ng may kagalakan sa inyong pananalig sa Panginoon. Kung magkagayon, lalo niyo akong may pagmamalaki at lalo ninyong pupurihin si Kristo Jesus dahil sa aking pagbabalik sa inyo. Kaya nga, mga kapatid, pagsikapan ninyong mamuhay ng nararapat ayon sa magandang balita ni Kristo. Sa gayon, makabalik man ako sa inyong piling o hindi, makakatiyak pa rin akong kayo'y naninindigan sa isang diwa at sama-samang ipinaglalaban ang pananampalataya sa magandang balita. Huwag kayong matakot sa inyong mga kaaway. Magpakatatag kayo, sapagkat ito mismo ang palatandaan na sila'y mapapahamak at kayo'y ililigtas ng Diyos. Dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang kay Kristo. Tayo pong lahat, Ngayon, kasama ko na kayo sa pakikipaglaban. Nakita ninyo ang ginawa ko noon at nababalitaan ninyong ginagawa ko pa rin hanggang ngayon. Tayo pong lahat ay tumayo. Ang aking kaluluwa, dakila ka, O Diyos Ama. Umawit ang aking kaluluwa, dakila ka, dakila ka. Amen. Tinatawagan po ang mga bata para sa kanilang awit at sayaw.
bata, tayo ay manalangin. Pinupuri ka namin, Panginoon, sa umagang ito. Nagpapasalamat po kami sa mga batang nasa inyong harapan. Dalangin ko po, Panginoon, na kayo po ang manguna sa kanilang buhay, sa kanilang paglalaro. Ingatan niyo po sila at gabayan. Ilayo po, Panginoon, sa anumang makapahamakan, sa anumang mga sakit karamdaman, O Lord God. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang mga batang merong sakit karamdaman. Hipuin niyo po siya na inyong mapagpalang kamay. Alisin ang anumang mga sakit na kanilang nararamdaman. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang kanilang mga magulang, ang kanilang na siyang nagagabay sa kanila. Pagpalain niyo po ang kanilang mga trabaho, ang kanilang negosyo. Gayon din po, Panginoon, sa kanilang pag-aaral. Bigyan niyo po sila, Panginoon, ng karunungan na magmumula sa inyo. Lagi niyo po silang iingatan sa araw-araw. Maraming salamat po, Panginoon. Ito po ang aming sama-samang panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. Isang pinagpapalang araw sa ating lahat. Ngitian natin yung ating mga katabi. Napakabuti po ng Panginoon sa pagkataong ipinagkalob niya sa atin. Ganon din, bumabati po tayo sa mga nasa online worship, sa mga nasa live ngayon na kasama natin. Saan man po kayong dako, ang aming pagbati po sa inyo. Palakpakan po natin si Lord. Today is September 24, last Sunday of September. At sa Sunday, magkita-kita po tayo, October 1 na yon. At special Sunday on October 1, we are celebrating the World Communion Sunday on October 1. So, halos matapos na po yung buwan ng September na pinagkalob sa atin ng Panginoon. Nagagalak po tayo ng gawain ng MAYAP at saka ng mga kabataan kahapon na part ng EXA celebration ay pinagtagumpay ng Panginoon, yung tree planting sa Balaybay. Palakpakan po natin si Lord. Part lagi po ng gawain ng mga kabataan, ang EXA. Ang ibig sabihin po ng EXA ay Ecumenical and Church Society Affairs. Na lagi tayong nakikibahagi sa mga panlipunang kalagayan na kasama dyan yung mga coastal clean-up, ganun din sa mga isyong panlipunan. At kahapon din po ng hapon, naggalak tayo na ang All September Celebrators Thanksgiving and Fellowship na ginanap dito po sa school ay matagumpay po nating na ipagdiwang yung mga may kaarawan ng September. Palakpakan po natin si Lord. Ngayong week na ito po, birthday po ni Brother Olan sa 26 at ng ating WCS President, si Nanay Clara Stoke sa 29. Happy birthday po. Sino pa pong may birthday ngayong week na to? Hindi man namin mabanggit po ay happy birthday po sa ating lahat. Nagpapatuloy po ang ating family altar na 3 pamilya bawat Friday from 5 o'clock to 9 o'clock na makasama po kayo sa inyo pong mga tahanan. We are restoring the Methodist DNA of family altar. Because September is a family month. Hindi lang po sa church natin, kundi po sa idiniklara po yan ng ating pong Committee on Filipino Family. Kaya mayroong pong siguro hindi lang sa
sa government, kasi government yung Memorandum Circular number 32 na on Monday, 3 o'clock, palalabasin na yung mga nag-opisina para i-celebrate yung Kainang Pamilya Mahalaga Day. So, kailangan daw kakain eh. Para may celebrate yung dinner. So, I am suggesting po as your pastor na let us recognize the head of the family is no other than God. So, di pa po namin kayo naikutan lahat para po sa family altar, pero ang ating pong pamahalaan ay kinikilala yung kahalagahan ng pamilya. At sa dinner sa bukas, sa Monday, ay sama-sama po ang pamilya na manalangin para sa pagpapala ng ating pong pamilya. Announcement po, kahapon po may meeting kami with Pastor Ross, yung ating pong pastor sa San Rafael. Imimit po natin this week yung mga magpakasal. So, iniayos natin yung mga natira noong mass wedding natin. Mayroon na pong nag-commit na 4 pairs na imimit natin. So, kung paano kabilis, it's either mga first week ng December or siguro January. Yun pong ano natin. Ganapin natin yung mass wedding part 2 sa San Rafael. At yung usapan po natin ay tutulungan po natin sila from may nagbigay na po na tatlo ba? 2 tao para sa 3 pares. So mayroon pa pong isa. Magsabi lang po kayo kung gusto niyo pong sagutin yung ano po. 1,500 na processing fee para po sa mga inaayos natin na makapagkasal. So, yun po, i-announce po natin kasi sagot din natin yung pansit at puto sa araw ng kasal nila. So, pwede naman po tayong makatulong kung kailan natin maiset. So, ang ating buong distrito po ay nananalangin nung isang araw pa. Mayroon po tayong pastor na destino sa Candelaria, sa Bani, sa San Agustin, sa San Narciso, San Felipe. Opo, marami po siyang nadestinuhan. Si Pastor Ima Caba ay naka-sick leave po siya for this conference year. Siya po ay nasa ICU sa Wesleyan Hospital sa Cabanatuan City. So, ang ating pong panalangin para sa kanya, nung isang araw po ay in-announce na critical yung kanyang condition, pero mas gumanda kahapon. So, alam natin na hindi po siya pabayaan ng Panginoon. Nag-announce yung ating district na magkaroon tayo ng special offerings para sa kanyang pangailangan, pero hindi na po tayo mag-collect ng additional offering. Ilagay nyo na lang sa box, tapos maglabas na lang po yung treasurer para sa ating social concern. So, lahat po tayo, sama-sama tayong yumuko, tayo po ay magpasalamat, dakilain ang Panginoon. Katagpuin ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat na nasa ating kalagitnaan. Hallelujah. Aming Ama at aming Diyos, narito po kami. At katulad ng aming paniniwala na sinabi mo, bago kami manalangin, nauna mo nang alam ang aming kalagayan. Nauna mo nang iniayos ang aming pangapagpapala na tatanggapin. Narito po kami upang dakilain ka, pasalamatan, itaas ang isang papuri at pagsamba. Isang pagsamba sa Espiritu at sa katotohanan, sa isang buhay na Diyos, sa isang nagmamahal na Diyos, sa isang makapangyarihang Diyos, aming Ama.
Narito po kami na yung mga anak na kumikilala sa kabutihan mo, sa biyaya mong sapat sa lahat ng panahon at pagkataon. Pagpalain niyo po ang aming kalagayan. Hindi po kami exempted sa mga pagsubok at problema. At alam po namin na nakikita niyo po ang aming pinagdadaanan. Pagpalain niyo po ang bawat isa at ang bawat pamilya. And I declare blessing. Matagpuan nila ang tugon mo. Matagpuan nila ang solusyon mo, Panginoon. Makita namin ang gabay mo. At magkaroon kami ng ibayo pang katatagan. At panibagong lakas upang magpapatuloy po kami. Dagdagan niyo po ang aming pananampalataya. Sapagkat alam po namin, kung nandyan po kami sa sitwasyon ng pagsubok at problema, mayroon kang rason kung bakit mo po kami pinayagan. At ganun din, Panginoon, sa lahat din ng mayroong mga karamdaman, mga membro ng pamilya na mayroong karamdaman, I speak healing. You are our Jehovah Rapha, the one who heals. And by the power of your stripes on the cross, by the power of your blood shed on the cross, we apply your love upon us, and we declare healing in the name of Jesus. Maranasan ng iyong mga anak na humingi ng kalakasan at ng kagalingan ng mga ipinapanalangin naming mayroong mga sakit at karamdaman kahit nasaan sila. Pagpalain niyo po ang aming mga mahal sa buhay. Lord, na angkin namin ang kapangyarihang mong nagpapagaling na gumagawa para sa aming lahat. Gumagawa ng himala. Walang imposible sa iyo. At sa lahat ng pagkakataon ay kumikilos ka ayon sa aming kalagayan. Salamat. Salamat po, Panginoon. Patuloy namin ipinapanalangin ang aming minamahal na iglesia, ang distrito ng Zambales, ang Casilios United Methodist Church. Pagpalain niyo po ang aming mga gawain. Pinapanalangin namin ang aming misyon sa San Marcelino, sa San Rafael. Sa iba't ibang kapamaraanan, may pahayag namin ang kadakilaan mo. May pahayag namin ang iyong pagliligtas, na mayroong isang Diyos na napakabuti, na gumawa na sa amin at nag-aanyaya upang gumawa sa lahat ng mga tao. Maraming salamat sapagkat yan po ang iyo pong kalooban para sa aming lahat. Pagpalain niyo po ang aming kamanggagawa sa Reverend Emma Caba. Nasa hospital po siya. Nasa ICU po siya, Panginoon. Hindi namin alam yung eksaktong kalagayan niya. Pero alam po namin na mayroong Diyos na magpapagaling sa kanya. Ganon din, Panginoon, ipinapanalangin namin ang lahat ng kanila pong mga pangangailangan. Matagpuan nila ang isang Diyos na magpo-provide ng lahat ng kanilang gastusin. Salamat po. Aming mga panalangin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo lamang. Amen. Amen. Serve all praise, Father, we worship and adore you. Father, we long to see your face, for you alone deserve all glory, for you alone deserve all praise.
Samahan niyo po ako sa pagbasa sa banal na kasulatan na matatagpuan sa Lumang Tipan sa aklat ng Exodo, Kabanata 16, talata 1 hanggang 15. Ang mana at mga pugo. Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita. At 15 ng ikalawang buwan nang sila'y dumating sa ilang ng Sin, sa pagitan ng Elim at Sinai. Ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakanin nila sa maghapon. Sa pamamagitan nito'y susubukin ko kung hanggang saan nila susundin ang aking mga tagubilin. Tuwing ika-6 na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda. Pagkatapos ng pakikipag-usap nila kay Yahweh, sinabi ni na Moises at Aaron sa mga Israelita, ngayong hapon ay mapatutunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Ehipto. At bukas ng umaga, makikita ninyo ang kanyang kapangyarihan. Narinig niya ang inyong reklamo laban sa kanya. Laban sa kanya, sapagkat tuwing gagawin ninyo ito, ay siya ang inyong inireklamo, hindi kami. Itinugtong pa ni Moises, ngayong hapon, bibigyan niya kayo ng karne. Bukas ng umaga, ay tinapay ang ibibigay niya sa inyo hanggang gusto ninyo. Iyan ang tugon niya sa inyo. Ang totoo, anumang reklamo ninyo ay laban sa kanya, hindi sa amin. Sapagkat sino ba kami para pagreklamuhan ninyo? Sinabi ni Moises kay Aaron, ang buong bayan ay paharapin mo kay Yahweh, sapagkat narinig niya ang kanilang reklamo. Nang sabihin ito ni Aaron, ang buong bayan ay humarap kay Yahweh sa gawin ng disyerto. At bigla na lamang nilang nakita sa ulap ang kaningningan ni Yahweh. Sinabi niya kay Moises, narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na pagtatakip silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang akong si Yahweh ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming pugo. Kinaumagahan naman ay ang makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakita nilang ang lupa ay nilalatagan ng maliliit at maninipis na mga bagay na animoy pinipig. Hindi nila alam kung ano iyon. Kaya nagtanungan sila, ano kaya ito? Sinabi ni Moises, iyan ang tinapay na bigay sa inyo ni Yahweh. At ito ang utos niya tungkol diyan. Bawat sa inyo ay kukuha ng kailangan niya at ng mga kasama niya sa tolda, kalahating salo sa isang tao. Sa pagbasa naman po sa ikalawang ay tayo pong lahat ay magsitayo at buksan po natin sa Bagong Tipan sa aklat ng 1, Kabanata 6, Kabanata 6, talata 26 hanggang 40. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, hinahanap ninyo ako, hindi dahil sa mga kababalaghang nakita ninyo, kundi dahil sa nakakain kayo ng tinapay at nabusog. Gumawa kayo hindi upang magkaroon ng pagkain nasisira, kundi upang magkaroon ng pagkain hindi nasisira at nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Ibibigay ito sa inyo ng Anak ng Tao, sapagkat siya ang binigyan ng kapangyarihan ng Diyos Ama. Kaya't siya tinanong nila, ano po ang dapat namin gawin upang aming maganap ang kalooban ng Diyos? Ito ang ipinagagawa sa inyo ng Diyos.
Manalig kayo sa sinugo niya, tugon ni Jesus. Ano pong kababalaghan ang maipakikita ninyo upang manalig kami sa inyo? Ano po ang gagawin ninyo? Tanong nila. Ang aming mga magulang ay kumain ng mana sa ilang ayon sa nasusulat. Sila ay binigyan niya ng pagkain mula sa langit. Dugtong pa nila. Sumagot si Jesus, dapat ninyong malamang hindi si Moises ang nagbigay sa inyo ng pagkain mula sa langit, kundi ang aking Ama. Siya ang nagbibigay sa inyo ng tunay na pagkain mula sa langit. Sapagkat ang pagkain bigay ng Diyos ay yaong bumaba mula sa langit at nagbibigay buhay sa sanlibutan. Ginoo, wika nila, bigyan po ninyo kami lagi ng pagkain iyon. Ako ang pagkain nagbibigay buhay, sabi ni Jesus. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom, at ang nananalig sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Ngunit sinabi ko na sa inyo, nakita na ninyo, gayon may hindi kayo nananalig sa akin. Lalapit sa akin ang lahat ng ibinibigay sa akin ng Ama, at hindi ko itataboy ang sino mang lumalapit sa akin, sapagkat ako'y bumaba sa langit, hindi upang gawin ang kalooban ko, kundi ang kalooban ng nagsugo sa akin. At ito ang kanyang kalooban. Huwag kong pabayaang mawala kahit isa sa mga ibinigay niya sa akin, kundi muling buhayin sila sa huling araw. Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, ang lahat ng makakakita at manalig sa anak ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at sila'y muli kong bubuhayin sa huling araw. Pagpalain po tayo ng Panginoon sa pagbasa ng kanyang banal na kasulatan. These are lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path.
Purihin po ang Panginoon sa napagandang mensahe ng awit upang ihanda tayo ang ating sariling, ating mga buhay, ating mga puso sa ating pag-aaral sa mensahe na dinala ng Panginoon. Because it's last Sunday, gusto lang nating i-remind na we declare last first Sunday na ang ating pong declaration for this month is Super September. Super kasi sabi natin, super saya. Bakit super saya? Kasi we are offering our prayers to God at ginamit natin ito nung first Sunday na all your sins will turn into reality. Meron tayong mga panalangin na inoffer sa Panginoon nung first Sunday of September at ipinalalangin natin yon. Mayroon na po bang tumanggap ng tugon? Mayroon pang natira Mayroon pang natirang 6 na araw ng September. At sana malaman namin yung mga patutuon ninyo para sa tinugon ng Panginoon. Ngayong pong natitirang 6 na araw, gusto ko pong sabihin na let us increase our faith, claim that there is a God of acceleration, there is a divine acceleration, we are empowered by God, His favor is upon us. People of God, you are stepping into a chapter of answered prayers. Mayroong ginagawa at gagawin pa ang Panginoon sa ating mga panalangin. Laban lang. No. Ito po ang nakita ko lang siya, gusto ko lang siyang i-connect doon sa ating declaration. When it's finally your turn, I hope you understand why the wait was necessary. Mayroong rason yung Diyos na nakakaalam, the sovereign God or His sovereignty to us, His people, His children. Mayroong reason bakit hindi noon at ngayon lang. Parang, diba, hindi tayo parang istorya ng kung kailan tayo nakapag-asawa. Ako maaga akong nag-asawa. There's reason. At ititestify ko sa hindi siya masyadong connect ngayon Mag-testimony po ako sa next Sunday. Mas connected siya doon. Bakit kayo late na kayong nag-asawa? Mayroon pang hindi nakapag-asawa. Kasi po, there is reason. Sabi nga niya dyan, when it's finally your turn, we will understand why. At ngayon po, ipinapakita sa atin ng Panginoon yung kanyang gustong gawin sa atin. Yung ating lectionary reading for the gospel reading, it's about the parable of the workers in the field. Pinalitan ko po siya kasi mas magkukunik ako dito. But connected din po siya sa topic natin. The gospel reading for this week is about the generosity of God. Yung kininto ni Maya. Mayroong tinawag na magtrabaho ng morning, merienda na ng umaga, nagtatrabaho pa siya, nagtawag pa siya, tanghali na, nagtawag pa siya, merienda na ng hapon, 3:00 na, nagtawag pa siya, 1 oras na lang uwian na, nagtawag pa siya, pero lahat sila binigyan, pare-parehas. It's about the generosity of God. So, bagbasa lang po ako sa mga portion ng binasa sa atin ni Teacher Alma. Sa Exodus chapter 16, verse 2 and 4. Verse 2, 3, 4. Ang mga Israelita ay nagreklamo kina Moises at Aaron. Sinabi nila, mabuti pa sana'y pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto.
Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman, sa ilang na pinagdalan ninyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Verse 4. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamagitan nito'y susubukin ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Yung English version, the Lord said to Moses, verse 4, now I am going to cause food to rain down from the sky for all of you. At sa bagong tipan, sa John chapter 6 verse 35, sinabi ni Jesus, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom kailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw kailanman. Let's pray. Father, patawarin niyo po kami, Ama, kung mayroong pagkakataon na nagreklamo kami sa kalagayan ng aming buhay, sa mga pinagdadaanan naming pagsubok. Patawarin niyo po kami kung kami po ay nagtampo sa iyo sa panahon ng pagsubok at kahirapan. Samahan niyo po kami ngayon sa aming pong pag-aaral at mas lalo po kaming maging matibay at maunawaan namin ang rason kung bakit niyo po kaming pinapayagan na dumaan sa mga sitwasyon na katulad ng pinagdaanan ng mga Israelita. Palain mo po ang iyong abang lingkod. Maranasan namin ang iyong kapangyarihan. Lord, give us your wisdom. Sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Ang ating pong pag-uusapan ay divine provision. Last time we talk about divine appointment, divine acceleration, the divine plan and the divine purpose of God. Today we are talking about divine provision. Next Sunday, we will talk about divine protection. Nanggaling yung pag sinabi nating provision, ito yung maalala natin. There is someone who is providing everything. The great provider. Mayroong provision kasi mayroong provider na ipinagkakalob niya. At siya ay, yung pagpapala ay nanggagaling sa kayamanan na hindi maubos. Yan yung pangako. Kahapon, I share something sa mga nag-birthday at ulitin ko, napatunayan ko sa aking mga pag-aaral sa mga salita ng Panginoon that God is concerned about our basic needs, yung kakainin, dadamitin, sisilungan, iinumin. Lahat ng mga yan, concern yung Diyos, pero He is giving more than that. Sabi ko nga, pati luho natin, gustong ibigay ng Panginoon. Diba? Naranasan naman natin na hindi lang naman talaga yung basic na pangailangan. Yung cellphone nga natin, kung ano yung uso ngayon, minsan doon pa rin tayo eh. Yung damit natin, binibigay talaga ng Panginoon more than what we need. Also what we want. Yung ating mga pangailangan. Higit pa doon. Itong tagpo na ito, sa buhay ng mga Israelites, after the parting of the Red Sea, yung paghati ng dagat, napunta sila sa ilang. In the wilderness. Sabi niya po dito. Yung journey nila, lagi nating tatandaan,
ang sinusundan nating istorya ng mga Israelita ay journey from slavery from Egypt to Promised Land. At yan din yung istorya ng buhay natin. Nakaka-relate ako kasi ito yung istorya ng mga Israelita ay istorya ko din mula sa aking slavery, mula sa aking pagiging makasalanan, hanggang sa pagliligtas ng Panginoon sa akin. Pero sabi natin, gusto sana nating hingiin kay God, Lord, pwede ba? Huwag niyo po kaming idaan dito sa pinagdaanan ng mga Israelita. Pwede po ba ang buhay na walang disyerto? Kasi dumaan sila sa disyerto. There is a season in life called wilderness stage. Walang buhay, kaya sabi natin uli, huwag kang humingi sa Diyos ng isang buhay na walang pagsubok. Mapapagod ka lang. Ang isang ang isang frame natin, ang isang model natin, yung buhay ng Israel mismo. Makikita natin na mayroon tayong sinusundang pattern. The chosen people of God, ito ang unang minahal ng Diyos. Yung mga Israelita, piniling bayan, yet, idinaan niya sila sa wilderness stage ng kanilang buhay. Lahat po tayo. Mayroong pagkakataon sa buhay natin na naranasan natin yung ganito kaganda pero dadaan pa rin tayo. Take note po ito, take note po natin na nauulit-ulit yung stage from slavery or doon sa suffering stage. Tapos mayroong pagliligtas ng Panginoon, He is parting the Red Sea for us. Then mayroong wilderness stage, mayroong Jordan River stage, and of course, there is always the Promised Land stage. Maring lahat ng parte ng buhay natin na inaayos ng Panginoon, magkakaroon ng stages na ganyan hanggang maging maayos ang lahat. At ang maganda po na natin dito, sabi natin kanina sa introduction pa lang natin, dinaan tayo dito ng Panginoon for such a very important reason na siya lang yung nakakaalam. Individually, kilala niya tayo, o bawat pamilya kilala niya tayo, at dinadaan niya tayo dito sa iba't ibang panahon at pagkakataon sapagkat yan po ay kailangan. Ngayon, ang mahalaga, hindi yung idaan tayo o hindi, kasi sabi natin kanina, whether we like it or not, mayroong wilderness stage. Ang tanong po, what would be our attitude in the wilderness? Kapag mayroong panahon ng pagsubok, panahon ng problema, panahon ng paghihirap, kumusta po tayo? Ano yung attitude natin? Tignan lang natin, yung mga Israelita, dito nakita yung, kuminsan, lalabas yung ating tunay na ugali sa panahon ng pagsubok. Ang mga Israelita sa panahon na ito, nandito yung kanilang sobrang murmuring, reklamo ng reklamo. Hanggang mabitawan na nila yung hindi magagandang salita. Diba? Paano kasakit kay Yahweh, sa Diyos, nang sabihin nilang, mabuti pang namatay na kami sa Egypt. Bakit ba nagsimula? Bakit ba tinawag si Moses? Bakit nagsimula yung deliverance?
pagbabasahin natin uli yung story, sobra po ang kanilang hinagpis. Tumatangis silang dumadalangin at humingi ng saklolo kay Yahweh. Kasi hirap na sila. Dinadagdagan yung kanilang paghihirap. May forced labor sila. Pinipilit silang magtrabaho ng halos hindi na nila kaya. Nagtayo ng mga syudad sa Egypt na ginawa lang ng kanilang sariling pagpapagal. Tapos sabihin nila, mabuti pa sa Egypt. Mabuti pa doon, unlimited ang tinapay. Kumakain kami ng karne. While in fact, lumabas lang ito bilang bahagi ng pagrereklamo. Di ba? Kung nagrereklamo tayo, subukan na po ba tayo magreklamo? Pag nagrereklamo tayo, yung lumalabas sa bibig natin o yung pumapasok sa isip natin, hindi na mga bagay na totoo. Na-exaggerate natin, maging yung reklamo natin kay God. At ito yung nandito yung kanilang kalagayan. Sa panahon na tayo po ay may problema, mayroong pagkakasakit, dumanas ng kabiguan, maranasan natin yung kahirapan. Ano dapat yung maging attitude ng isang Kristiyanong pamilya? Hindi ba dapat sa panahon na ito ang mga Israelita ay doon sana yung panahon ng pagpapakumbaba? Hindi po ba? Ang naturally dapat yung mga Kristiyano sa panahon ng pagsubok, ang mararanasan natin ay mababalikan natin yung istorya bakit nangyari. Ito yung panahon na kilalanin natin na mayroon tayong pagkakamali. Kasi madalas, mas maraming pagkakataon na kapag nasa problema tayo o nasa pagsubok tayo, tayo ang may gawa. Maling desisyon, maling ginawa. Kaya dapat ang reaksyon ng isang Kristiyano sa panahon ng wilderness stage, sa panahon ng kanyang mga pagsubok at problema, ay isang pusong mapagpakumbaba na humihingi ng tawad at nagpapasakop sa Diyos na alam naman natin yung bang alam naman nila kung paano sila nakaalis sa Egypt. Alam nilang maaabutan sila at papatayin ng mga sundalo ng mga Egyptians. Pero hinati ng Diyos yung dagat. Naglakad sila sa buhangin, sa tuyong buhangin. Hindi ba pwedeng yung mga karanasan din natin, yung mga karanasan natin during our wilderness stage, ay mabalikan natin na alam natin na nung panahon na ito, pinagtagumpay ako ng Panginoon. May pagsubok ako dati. Nagkasakit ako dati ng ganito, pero pinagaling ako ng Panginoon. Hindi ba dapat yan yung mga tamang attitude natin sa panahon na tayo ay nasa wilderness ng buhay natin? Nakalimutan nila. Nangunguna yung pagrereklamo, nangunguna yung pagiging negatibo. Kaya 'di ba, sabi natin, pinakamagandang solusyon pag mayroong problema dapat maging positibo. Positibo ka kasi alam mong may Diyos, hindi kanya pababayaan, nasakop niya ang lahat ng bagay. At alam mong hindi kanya iiwan. Yan po, sabi, if only we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt, when we sat by the pots of meat, when we eat bread to the full, for you have brought us out into this desert to kill this whole assembly with hunger. Dinala mo ba kami dito para gutumin? Pero, napakabuti ng Panginoon. Amen po? Palakpakan nga natin si Lord. Napakabuti ng Panginoon kasi
dapat ito yung attitude natin, di ba? Mayroong kasabihang mayroong Filipino proverb, habang maikli ang kumot, matutong mamaluktot. At pag i-connect mo yan sa spiritual life, dapat alam natin na sa panahon ng krisis, pwede namang 2 bisis na ang kakain. Alam natin na mayroon tayong pwedeng adjustment. Na pwede. Mas lalong damihan natin yung pagpanalangin, mas lalong damihan natin yung paglapit sa Panginoon, pagkain ng kanyang salita. Dapat ang laman ng isip natin, there is a divine provision. God will provide. Ano ba yan? God will provide. Ipagkakalob ng Panginoon ang kanyang biyaya. Sabi diyan sa kabilang may picture, sabi niya, our lives overflow with blessing when we receive God's promises to us in Christ. Pangako ng Panginoon na tayo po ay pagpapalain niya at ipinangako niya na siya po ay magbibigay. Siya ay magkakaloob. I will provide. Bakit hindi ginamit na I shall provide? Ano ang kaibahan ng will at saka shall? Mga teachers. Bakit si MacArthur, nung aalis po siya dito sa Pilipinas dahil kailangan niyang bumalik, ang sabi niya, I shall return. Hindi niya sinabing I will return. Kasi po, yung salitang will, ipinapangako ng Panginoon na sigurado. Si MacArthur, gusto niyang babalik, pero hindi niya sigurado kung makabalik pa. Kaya hindi niya sinabing, I will return. Sabi niya, I shall return. But God promised unto us, I will provide. Ipagkakaloob niya yung lahat ng pangailangan natin. At nung ipinangako niya ito, nang sabihin ng ating Panginoon na, I will provide, hindi lang niya iniisip yung kakainin. Iniisip niya yung lahat ng kailangan natin. Kailangan natin emotional, kailangan natin mentally, kailangan natin spiritually, kailangan natin physically, materially. Lahat ipinangako ng Diyos na ipagkakalob niya. Ngayon, sobrang humanga ako dito sa Panginoon. Kasi iniisip mo agad na kung ako ang Diyos na nagrereklamo, masasaktan ka, di ba? Ang Diyos po ay buhay siya. Mayroon siyang puso't damdamin. At nasasaktan din siya kung sinasabihan siya ng mga taong iniligtas niya, buti pang doon na lang ako. Buti pang sa Egypt na lang kami. Buti pang namatay na kami doon. Pero sa verse 4, pagkatapos nilang magreklamo, ang sabi ng Panginoon, I will rain down bread from heaven for you. Pauulanan ko ng pagpapala. Uulan ng tinapay sa inyong lahat. Galing sa akin. Kung tayo si Lord, pinaulanan natin ng tinapay na nakagarapon, sana. Pero ang bait ni Lord, ang bait ng Diyos sa atin. Of course, pag naranasan nating magreklamo, magrepent tayo, magsisi tayo, pero maalala natin lagi kung paano kabuti ng Panginoon. Sabi dito sa teksto natin, pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw. Ilang taon sila sa ilang taon sila sa disyerto?
40 years. Of course, nakakasawa naman yung yun ang kinakain mo, di ba? Tayo kaya, kung doon din tayo kasama tayo ng mga Israelites, nagreklamo din kaya tayo? Kasi ang susunod na reklamo, gugutumin mo ba kami dito? Yun yung unang reklamo. Ang sumunod na reklamo, ito na lang lagi ng ito. Kaya ang Diyos nangako din siya. Sabi niya, pauulanin din ko kayo ng pugo para makakain kayo ng, ano bang masarap sa pugo? Adobong fried na pugo. May dala si miss ko dati, galing siya ng Bulacan na tinitinda sa daan. Magmula noon, nung nag-aaral ako sa seminary, mayroon akong dinadaan dyan sa Pampanga ng pugo. Masarap. Hanapin natin uli yun kung saan siya. I will rain down bread from heaven for you. Nung nagsawa na sila, sinabi ng Panginoon, iihip ang hangin sa lahat ng dako. At yung kanilang pinagkakampuhan na puno ng mga pugo. Siguro, niisip ko, nag-adobo na sila, nag-ihaw na sila. Ano pa bang pwedeng doon? Napakabuti ng Panginoon. Hindi siya nagsasawa na ibigay yung ating mga pangailangan. Kaya, kung mayroon tayong kailangan sa Panginoon, ito pa pala, ang tamang attitude sana, maglambing tayo kay Lord. And let's do that in a sweet way. Ang Diyos ay nandyan na nakikinig sa lahat. Yung doon sa natin, sa sagutang pagbasa ba natin yon na sinabi doon na sapat yung biyaya niya. Kinuha ko po yan sa Pilipos chapter 1. Sa verse 29, yung last yung para sa tagapanguna, sabi niya dyan, maganda po ito, i-connect natin. Dahil ipinagkaloob niya sa inyo, hindi lamang ang manalig sa Kanya, kundi ang magtiis din naman alang-alang sa Kanya. Hindi lang niya tayong tinuruan magkaroon ng faith, tinuruan din niya tayo kung paano tayo mag-endure ng suffering. At sa ganon, habang pinatatatag tayo ng Panginoon, alam natin na isa sa reason, of course, sabi ko kanina, there are more reasons, pero ang nakikita ko po, lagi kasama dyan yung gusto niyang maging matatag tayo. Upang kahit na anong pagyugyog ng kaaway, hindi tayo matitinag at laging mananaig yung kanyang biyaya. Mga kapatid, let us trust God's provision because the divine provision is always on its way. Alam mong may darating. Dapat yun yung ating pananampalataya. Ano man yung sitwasyon natin na pagdadaanan natin, alam mong yung provision ng Panginoon, darating at darating siya. Hindi pwedeng matraffic, hindi pwedeng masansala ng kaaway. Darating at darating. Let us trust God's provision. The divine provision will always on its way. Darating at darating at darating. The meaning of Jehovah Rapha, lagi natin ginagamit sa prayer, the one who heals. The meaning of Jehovah Jireh, the Lord our provider. He is our Jehovah Jireh. Lahat ng ating kalagayan at sitwasyon, yung ating mga pangailangan, alam nating mayroong isang great provider. Tagapagkalob siya. Nakikita niya yung ating kalagayan.
At yan ay ipagkakalob niya para sa atin. Yan yung story sa Genesis 22 na tinatanong ni Isaac kung nasaan yung ihahain na tupa. Ang sabi ni Abraham, our God is our Jehovah Jireh. He will provide. He will provide. Philippians chapter 4 verse 19. My God, si Apostol Pablo ang nagsasabi, kaya sabi niya, my God. Sinasabi niya sa mga taga-Pilipos, my God will supply every need. Sa ibang salin, my God will supply all your needs according to His riches in glory. Again, sabi natin kanina, ginamit ni Apostol Pablo will, hindi shall. My God will supply every need of yours, according to His riches in glory in Christ Jesus. Nandyan yung Diyos. Sabi natin, nanggagaling yung supply sa isang kayamanang hindi mauubos. Hindi mo iisipin na yung biro nila noon na yung mga nagpapastor sa Northern Larger Pares. Mayroong isang pastor, 5 yung pananambahan, yung kuto, lunis na mapuntahan. Sabi daw ni pastor, mas maganda ngayong lunis kasi hindi maraming sabay-sabay. Mas siguradong mayroong pagpapala. Nung sinabi ni Apostol Pablo na, my God will supply all your needs according to His riches of glory. Kahit sabay-sabay tayong humingi, hindi mauubos. Hindi mapaparam sapagkat yan po ay ipinagkakaloob ng Panginoon. He is not just a provider. Yahweh El Shaddai means the all-sufficient God. Pinagkakaloob niya sa atin mula sa kanyang hindi nauubos na biyaya. God is Yahweh El Shaddai, the all-sufficient God. At yung ibang meaning ng Yahweh El Shaddai, ano po? God is more than enough. He is the God of more than enough. Pinagkalob niya sa atin ang lahat ng kanyang pangailangan. And surely, God will provide everything we need abundantly. Sabihin po natin, abundantly. Masagana, sapat, higit pa sa sapat na ipinagkakalob niya sa atin. At ang ating Panginoon Kristo, nung nangangaral na siya dito sa lupa, nabanggit niya yung istoryang ito na naranasan ng mga Israelita sa ilang. Sabi niya, I am the bread of life. He who comes to me will never go hungry. Sabi ng Panginoon, ako ang tinapay na nagbibigay buhay. Ang lumalapit sa akin ay hindi na magugutom magpakailanman. At ang sumasampalataya sa akin ay hindi na mauuhaw magpakailanman. Sa Diyos lang po natin. Kay Kristo, natin matagpuan yung satisfaction. Sabi ko po dyan, Jesus is the completeness and contentment. Only on Him you can be satisfied. Sa Panginoon, yung pagkaing spiritual, Jesus, the bread of life, sa Kanya po natin matagpuan yung satisfying moment. Kaya, mayroong pagkakataon sa buhay natin na nasa Panginoon ka, sobra na sa oras, lagpas na ng alas 12, lagpas na ba? Hindi pa. Pero alam mong kontento ka, hindi ka nagugutom, nandyan yung Panginoon para sa iyo. John chapter 6 verse 58. Hindi po siya tinamaan ng ipinabasa ko kay Teacher Alma.
I-take note na po na lang ninyo. Mahalagang part po ito ng ating mensahe. Sa John chapter 6 verse 58, part pa rin ng pagsasabi ni Jesus na I am the bread of life. Binanggit niya yung story. Binanggit niya yung story sa disyerto. Sabi niya, this is that bread which came down from heaven. Diba sabi ni Yahweh, I will pour rain from heaven for you. Pauulanin ko ang tinapay mula sa langit para sa inyo. Dito, ang sinasabi dito ng ating Panginoong Kristo nung nandito na siya sa lupa, this is that bread which come down from heaven. Tinutukoy niya yung kanyang sarili. Not as your fathers did eat manna and are dead. Sabi niya, nakita ninyo yung mga Israelita, yung mga ninuno ninyo? Kumain sila ng mana, namatay pa rin sila. It is about the spiritual death. Alam niyo po ba kung bakit 40 years sila sa ilang? Hindi dahil malayo. Nagkaroon ng sukdulan na, sabi ko kanina, ang Diyos mayroon siyang puso't damdamin. Nasaktan siya sa kanilang sobrang reklamo, pagsasalita ng hindi maganda. Sana, paulit-ulit yan eh. Paulit-ulit sa story, pagbabasahin natin. Sana namatay na lang kami. Sabi ng Diyos, one time, I will do the very things I heard you say. Kung ano pala yung sinasabi ninyo, if you want to die, kung ano yung sinasabi ninyo, mamamatay kayo. Mayroong certain age, hindi ko alam kung from 12 down, yun lang yung nakarating sa Land of Promise. Bakit inabot sila ng 40 years, paikot-ikot sila sa ilang? Kasi lahat nung mayroon ng age of accountability, kinakailangan mamatay muna sa ilang bago papasok yung new generation doon sa Promised Land. Sabi niya dito, this is that bread which came down from heaven, not as your fathers did eat manna and are dead. He that eateth this bread, siya, si Jesus. He that eateth this bread shall live forever. John chapter 6, verse 58. Ito ang tinapay na bumaba mula sa langit. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga ninuno sa ilang. Namatay sila kahit na kumain niyon. Ang kumakain ng tinapay na ito ay mabubuhay magpakailanman. Yung pananampalataya, kaugnayan natin kay Kristo ay nagsasabing, we shall live forever. Mabubuhay tayo magpakailanman kasama ng ating Panginoong Kristo. And therefore, Jesus is more than manna in the wilderness because Jesus is the living Word of God. He supplies our physical needs and our spiritual needs. Kailangan nating kumain ng tinapay o ng kanin. Pero huwag kayong masyado sa kanin. Jesus is the living Word. Matthew chapter 4 verse 4, hindi lamang sa tinapay nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang namumutawi sa bibig ng Diyos. Sinabi ng Panginoon, I am the bread of life. Sinasabi niya yung kaugnayan natin sa Kanya spiritually. Kinakailangan i-maintain natin, wag nating pababayaan na dami nating kinakain na physical. Pero napababayaan naman natin yung spiritual side, yung spiritual nourishment ng ating buhay. Last slide. Dito na po tayo magtapos. Romans chapter 10
verse 11. Ang pangako ng Panginoon, ang declaration ng Panginoon. As Scripture says, anyone who believes in Him will never be put to shame. Sino mang mananalig sa ating Panginoon ay hindi na mapapahiya magpakailanman. Sa ibang cross-reference ng text na ito, those who believe in Him will never be disappointed. Hindi tayo mapapahiya. Hindi tayo ma-disappoint. Hindi tayo mabibigo. Kapag ipinagkatiwala natin sa Diyos ang ating buhay, mararanasan natin ang isang buhay na sapat. Lagi nating tatandaan, there is the divine provision that will make its way to come down from heaven to us. Sa atin mismo, sa ating pamilya, sa buong mundo, sapagkat yan ang ipinangako ng ating Panginoon. Let us pray. Father God, we come to your presence, O Lord. Pinagpapasalamat namin, Ikaw ang pagkaing bumaba sa langit upang maging bahagi ng aming spiritual nourishment magpakailanman. Yet, you are also our great provider. Ipinagkakalob mo yung lahat ng aming mga pangailangan. Ang ibig sabihin, Ikaw ang lahat-lahat sa amin. Wala po kaming magagawa kung wala ka. Kaya po, ang aking panalangin, Panginoon, maranasan ng iyong mga anak ang iyong kasapatan at higit pa sa sapat sa aming mga buhay. Hindi po kami bibitaw. Kapag dumating ang pagkakataon na kami po ay nasa wilderness stage, God, we will humbly lean on you and ask your divine provision to come its way for me, for us. Maraming salamat po itong aming samo at panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Ito ang ibig kong sabihin, ang nagtatanim ng kakaunti ay ani ng kakaunti, at ang nagtatanim ng marami ay ani ng marami. Ang bawat isa ay dapat magbigay ayon sa kanyang pasya, maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang, sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay ng may kagalakan. 2 Corinthians 9:6-7. Praise unto the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise unto the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving. And we offer up to you the sacrifices of joy. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. We bring the sacrifice of praise into the house of the Lord. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving, and we offer up to you the sacrifices of joy. And we offer up to you the sacrifices of thanksgiving, and we offer up to you the sacrifices of joy. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sanlilikha.
Thank you, God, for being our great provider. And we always receive your divine provision. Sa pamagitan ng mga paghahandog na ito, hindi lang po kami naging kalugod-lugod dahil kami po ay mapagpasalamat. Naway natagpuan rin po kaming tapat na nagbabalik ng para sa iyo sa lahat ng mga probisyon, sa lahat ng mga biyaya, pagpapala naming nararanasan. Pagpalain niyo po kaming lahat, sila ng mga online givers, kami ng mga naghandog dito, Panginoon. Matagpuan namin ang iyong probisyon katulad ng iyong pangako. Siksik, kiliglig, umaapaw na biyaya, maranasan namin lagi. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. Para po sa awit ng pagtatalaga at pasasalamat, atin pong awitin ang I Trust in God. Kahit sa lupa o sa langit man, ano man ang pangyarihan, ako ay kanyang alalayan. Umasang Sa diwa ng panalangin, tayo po ay yumuko at lumapit sa Panginoon. God, Father, we submit to you. Narito po kami, mayroon po kaming pinagdadaanan. Nasa wilderness stage po kami ng aming buhay. Tulungan niyo po kami na makita ang iyong biyaya. Makita namin yung pag-asa na laging sinasabi mo sa amin. Panghawakan namin ang iyong mga pangako.
na ikaw ay Diyos na nagkakaloob. Ang sabi mo, I will provide. And you are more than enough. You are the all-sufficient God. Walang klase ng kalagayan na hindi mo kaya. Walang imposible sa iyo. At sa pamagitan, Panginoon, ng aming pong panalangin na ito, maranasan ng iyong mga anak ang pagbaba ng iyong banal na Espiritu. Binibigyan niyo kami ng wisdom, ng karunungan, ano ang solusyon, saan kami dapat gagawin, ano yung gagawin namin, ano yung unang hakbang. Panginoon, ikaw ang Diyos ng lahat-lahat. Gabayan niyo po kami. Ituro niyo po kami sa mga tamang tao na tutulong, magiging biyaya sa amin. Higit sa lahat sa iyo. Ikaw ang sentro. Kung wala ka, wala kami. Ikaw ang tinapay ng buhay. Higit sa lahat ng biyayang material. Salamat po. Pagkat alam po namin na kinakatakpo niyo po kami at pinagpapala niyo po kami. I speak healing in the name of Jesus sa mga may karamdaman. Salamat, salamat, salamat. Ikaw ang nakakaalam ng lahat-lahat ng aming kalagayan. Palayan niyo po kami, ito po ang aming mga panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Kristo lamang. Amen. Amen. Tumayo po tayong lahat, awitin natin ang huling estropa. Puso ko ay magtitiwala, maging yugib kahirap at higma, sa luwalhati, usa ko na siyang sa akin magpapala. Umasa ako'y akbayan, tiwala ko sa Kanya'y matibay, kaluluwa ko'y iingatan ng aking Ama sa kalangitan. Mga kapatid, kinukupkup tayo ng walang hanggang pag-ibig, awa at habag ng ating Ama. Pinagpapala tayo ng kaluwalhatian, ng kaligtasan, ng tinapay na mula sa langit ang ating Panginoong Kristo. At sumasa atin lagi ang walang hanggang kapangyarihan na nagsasabing walang imposible sa Diyos. Maranasan natin ang Kanyang pangako nang sinabi niyang, I will provide. Kalakip nito ang masaganang buhay para sa atin. Tanggapin natin lahat ng mga ito, ngayon, bukas at magpakailanman, sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Banal na Espiritu. Amen. 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 Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Tapos na po ang ating pagsamba. Mayo tayo na taglay ang kagalakan at ang pagtatalaga ng ating sarili na ang Diyos ay laging nagpapala at maging pagpapala tayo sa iba. God bless us more.
Good morning po. Happy Sunday po sa ating lahat. Salamat po sa nag-offer ng bulaklak, ang Lumidao family, at sa lahat po ng stewards ngayong umaga. Thank you po and God bless po sa ating lahat.